Siniguro ng pamunuan ng PhilHealth na hindi masasaid ang pondo at maantala ang serbisyo nito. Oras na lumusot ang panukalang ipagpaliban muna ang pansamantala ang pagkolekta sa kontribusyon mula sa minimum wage earners. Bagamat hirit pa lang ito sa Kongreso, ang ilan sa ating mga kababayan pabor dito dahil baliwala naman umano ang serbisyo ng health insurer sakaling nagkakasakit at na-o-ospital sila. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi mababang karote. Yan ang tiniyak ng PhilHealth sa gitna ng mungkahi ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na pansamantalang hinto ang pagbabayad ng contributions para sa mga minimum wage earners. Hindi nadideplete ang fund po ng PhilHealth, no? Nananatili po na financially robust, no, yung atin pong funding at ito po ang atin pong ipangtutustos sa mga bagong benefits, sa mga enhanced benefits. Ayon sa State Insurance Company, nakahanda silang pag-aralan ang naturang mungkahi. Bagamat aminadong may kabawasan sa matatanggap na kontribusyon, hindi lang naman anila minimum wage earners ang kanilang inaasahang miyembro. Una, yung ating mga miyembro, tuloy-tuloy po ang kanilang pagko-contribute. Yung mga employers, tuloy-tuloy ang kanilang pagre-remit. At yung ating pong national government ay committed po sa pagbibigay ng government subsidy para po sa premium contributions naman ng mga indirect contributors. Pinasususpindi ni Kimbo ang pagbabayad ng contributions ng mga minimum wage earners para maibsan ang gastusin ng mga manggagawa. Sa halip, pwedeng sagutin ang mga kontribusyon nito ng gobyerno sa pamamagitan ng mga hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Noong 2023 kasi, sa kabuang 79 billion pesos na nakalaan para sa premium subsidy ng gobyerno para sa vulnerable workers, 39 billion pesos ang hindi pa nagagalaw. May 24 billion pesos din itong surplus sa parehong kategorya noong 2022. Hati naman ang opinyon ng ilang miyembro ng PhilHealth na pawang minimum wage earners. Kasi hindi rin naman agad-agad nagagamit yung PhilHealth. Oo, kailangan namin maghulog. Lalo na kailangan i-activate ng yearly. Pero kung hindi rin naman kasi confine ng pasyente, di mo rin magagamit yon. Kailangan din po kasi yun ng tao. Dapat po yung bill ko po dapat nun is 5,000. So, ginamit ko po yung PhilHealth ko po. So, bali zero balance na po ko nun. Ang isang grupo naman ng mga negosyante pabor din sa pagsuspindi ng payments ng minimum wage earners. Pero bukod dito, hirit pa ng Employers Confederation, dapat daw ay huwag namang pahirapan ang mga manggagawa sa paggamit ng health insurance. Maganda yung universal health system natin. Pero yung PhilHealth, napaka-inefficient. Sabi nga namin, kung kailangan ayusin ang pasyente, doktor ang kailangan. Marami sila sinasabing mga produkto, pero ang pinakamasakit sa PhilHealth, meron silang sistema ngayon na hindi ko alam, pag hindi ka na-fine, wala ka makukuha. Sa ngayon, tiniyak ng PhilHealth na nakahanda silang dumalo sakaling magpatawag ng pagdinig ang Kamara ukol sa panukalang ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.